Okay. Kaya itong angle na to. Sige, baba. Okay. Yeah. Pacing lang ah. Bobomba ka na naman eh. Thank you, kaya. Let's go. Takas ride. Ano? Bugol to the max. Pupunta kaming Tagaytay. Mas comfortable ka ba sa drop bar or sa straight? Drop bar talaga eh, no? Nung nag-drop bar ako, parang ano eh, hindi sumasakit agad yung wrist ko eh. Siya, diba? Pero pag pinindot mo yung record, mag-record siya. So parang hindi siya kailangan naka-on. Diba? Itong kasama ko medyo atat bumike to eh. Galing kami sa Santa Rosa. Minsan, mangyayari niyan mamaya. Ano? Yan ang ingay. Ang plano, Tagaytay. Tagaytay lang. Pero pag nabitin, magbabatangas kami. Pakit na kami ng Nuvali. Dito, mukhang patag. Pero may onting kunat kasi yung gradient mataas. Kaya mukhang patag siya tingnan pero pahon siya ng onte. Kaya medyo makunat talaga. Isang haba pa. Medyo lumiliwanag na. Meron na ito traffic mamaya sa Tagaytay kasi weekends. So, tingnan natin. Ibilis ng mga motor dito. Medyo delikado. Umi-spintuin ka na, boss! Nuvali. After neto, lubak-lubak na yung daan. Bakit ng Tagaytay? Ito yung mahirap dito eh. Anyways, ganoon talaga. Spinning muna, spinning. Mamaya medyo madami-dami kaming ahonin. Pero pag nagbatangas mamaya, hindi ko sure kasi first time ko dun eh. Punta kaming Nuvali from Santa Rosa, pero hanggang dito lang ako. Never pa ako lumagpas dun sa Nuvali. Nang bike ka. Linis dito. Ang ano na din, tawag dito, makinis na din yung daan. Pero mamaya paglagpas dito talaga, dun sa Tagaytay yung two-way lang. Tapos lubak-lubak talaga yung daan. Dun mahirap mamaya. Linis dito. So magbike sa gantong ano, pakalinis na lugar. Ponte Vedra. Wala, hindi na kami abot sa Sunrise sa Tagaytay. So
McDo na lang muna kami dito. Woo! Sarap naman mag-bike dito. Sarap mag-laps dito yan, no? Ensayo dito. Onting ahon, tapos tuloy-tuloy na ensayo. Gago. Tayo na. Gago, sarap mag-bike dito. Sana lamig ng panahon. O mamaya sobrang init na nito. Dito na lang. Wala eh. Hindi, dito na lang. Di mo wala yun dyan. Pero yung one lane na lang data. 1K itong pera ko. Ako na lang kaya muna. Crispy Fudge Sundae. Laki. Ay, oo nga, breakfast ka pala kasi ngayon. Oo. Ano sa'yo? Wala na yung ano? Sold out po. Dito? Hindi. May Jollibee sa tabi. Hindi, yung ano, yung double rice. Kidding, Yan na lang, yan din akin. Tapos extra rice na lang. Ano sa'yo? Ano ba sa'yo? Yan sa'yo? Hindi, sa'yo na to. Sige, yan sa akin. Yun, Michael, may dalang ba? Ano, pindot na lang tayo? Oo, pinito na. Pindot na lang tayo? Eh, wala namang pila. Hindi, dito, makapili pa tayo. Ganun lang din. Ano sa'yo? Sa akin isang one piece po. With extra rice. Documents nga eh. Diba? Wala kasing bulsa to yun. Ay, mayroon ata dito yan. Wala. Baka may pump dyan. Ayun o. Mababa kasi yung ano yung sa review. Bakal. Bakal gaming. Oo. Kaya medyo mabigat. Okay. Moving on. Nakakain na kami. Kain ng masarap. Akit na kaming Tagaytay. Nice. Lubiliwanag na, so hopefully maging clear na din yung video ko. Ito na. Ito yung mahirap dito eh. Pakit ng Tagaytay eh. Santa Rosa pa lang, pagkakit mo ng Nuvali, mukhang patag lang siya. Pero may kabigatan. Ito na. Simula na yung panahon. Ay, nako. Hopefully yung kape ko sa McDo gumana, makakatulong sa pag-ahon ko. Spin to win lang.
Wala, yan na. Ayun na yung ahon. Ayun, taas. Eto na ang ahon. Aray. Pahiin mo na yan. Ah! Ay, ay, ay. Okay. Round 1, tapos na. Dami pa na ito mamaya. Actually, di pa tapos. Tuloy-tuloy yung ahon eh. ...30 minutes. 30 minutes of suffering. Okay. Mindset lang to, mindset. Mindset lang. Okay. Naglolo ko yung shifter ko. Kasi ang RD ko ay Shimano Diore. Tapos itong levers ko 12 speed pero Sensa. So hindi siya tinry na talaga ng mekaniko yung explain sa akin. Parang yung travel ng RD sa likod mas malaki compared dito sa shifters. So minsan may gearing ako tinatay ipasok, ano siya, tumatalon siya sa kabila. Pero okay lang kasi tumatalon siya dun sa pinakadulo na like 10, kasi 12 speed to eh. So pag tinry kong mag-11, nagto-12 agad siya. Tapos pag magda-downshift naman ako sa 11, nagte-10 siya. So basically yung 11 hindi niya na kinukuha, hindi niya na napapasukan ng kadena. Pero sabi ko sa mekaniko okay lang kasi hindi naman lagi nagagamit, pero ito nga nagagamit ko ngayon. Bala ko may Shimano Qs na kasi nag-gravel ngayon eh. I'm not sure if tawag dito hydraulic siya, pero alam ko hydraulic na yun eh. Much cheaper compared sa GRX na group set. Around 20 plus lang ata ang Shimano Qs. Ang GRX kasi matic 30k pataas yun eh. Ito na, ahon again. Ahon. First time ko pala mag-action cam. Dati, bina-vlog ko na yung mga bike ko, pero handheld lang. Paisa-isa lang ng ganyan. Never ko siyang na-vlog ng gantong setup. Kasi, kung hindi ako binigyan ng gift ng nanay ko na mag-action cam, feel ko matagal-tagal pa bago ako bumili kasi tinitipon ko yung pera ko.
Actually, rest day ko ngayon. Pero, ayun nga, hindi naman kami super maglo-long ride. So, bukas, may training ako. What the hell? Kuya Ding, naiwan na sa likod ko. Ito medyo matarik talaga tong ako na to, saka mahaba. Okay. Matagal ko nang gustong puntahan tong Tagaytay. Kaso nga lang, sa UP ako noon, nakatira dati. So, pag nagbabike, from UP to MOA, dun lang. Tapos, pag talagang gusto mag long rides, Laguna Loop. Pero, ang Laguna Loop kasi na ruta hindi naman dadaan dito. So, talagang isa din to sa mga need mo sa dyan kung gusto mong padyakin. May dalawang extra batteries pa ako. Pero hopefully itong ang unang battery ko ay medyo tumagal-tagal hanggang Tagaytay. Kasi if mag-Batangas kami, need ko ng madaming battery. So after ko ng ahon, after ko ahunin to, sisave ako ng battery for later. Lapit na din kami sa Tagaytay eh. Ito another ahon. So mahaba-haba na naman to. And actually malapit-lapit lang. Oh my god. Sige lang. Ongoing pa kasi yung season ko eh. So talagang hindi ako makapag-ensayo sa bike. Medyo tuloy-tuloy kasi yung training eh sa volleyball. So pag talagang may rest day, rest talaga. Kasi pag training, yung training namin dalawa eh. Ball training, which is yung volleyball sa court, and yung pangalawa, weights. So dalawa sa isang araw. Weights training, then ball training. So ang nangyayari, pag may rest day ako, talagang rest. Hindi ko na talaga siya nilalaan sa ibang physical activity. Kung mag-physical activity man ako outside that, takbo, yun lang, slow jog lang sa malapit lang. Hindi din ako nagtatakbo ng malayo. Kung nagbo-bike man ako, for for blood circulation lang. Yung super light na gearing lang, tapos flat, tapos yung spinning lang, like for blood circulation lang talaga. Nakakatulong din kasi yun sa recovery. Ito na, another ahon. Ito lang yung medyo na-realize ko medyo mahirap pala sa Tagaytay kasi pag dumadaan kami dito nakasasakyan. So parang syempre hindi mo talaga ramdam na parang umaangat ka or umaahon. Pero starting dun sa Nuvali pa lang, hindi, bago pa mag-Nuvali eh. Bago mag-Nuvali, talagang may hunting kunat na pag di ka nag-spinning. Kasi paakyat na talaga to eh. Ang maganda naman ito mamaya yung pauwi. Lusong lang talaga ng lusong. Ang problema, again, medyo traffic minsan sa Tagaytay pag weekends. Yun lang talaga. Kasi, uy, may mga halaman dito. Benta ng halaman. Gusto ko ng madaming halaman sa kwarto ko soon eh.
Tsaka yung mga jeep din pala dito medyo nakakatakot. Okay, medyo ano naman na to. Ahon pa rin, pero ay gago na tumba. Nangyari dyan. Paahon pa rin to, pero need ko mag-save ng battery para mamaya. So, pakat ko muna tong video. Nakas ni tatay, oh. Ito yung maganda sa cycling, eh. Lahat nakakasabay mo. Ito, another ahon. Medyo hindi ganun ka-tarik pero mahaba-haba to. Kanina pala binago ko yung angle ng camera ko kasi medyo mataas. Gusto ko sana makita yung ano ko, itong drop bar ko kahit onte. So sana nakita siya pero at the same time kita yung nasa harap ko. Oh, tsak, kita nyo ba yan? Napakatarik. Si Kuya Deng, pag angat ko dyan, hintayin ko siya sa taas kasi naiiwan na siya. Mahina. Mahinang nilalang. Hindi, joke lang. Same lang kami, walang ensayo. Pero pinagkaiba namin siya kasi talagang ano, wala masyado time mag-workout dahil sa work. Ako naman kasi yung work ko is, kumbaga yun na yung workout ko eh. So talagang nakakapag-rides kami kapag rest day niya. Rest day ko din. Pero minsan lang nangyayari yun kasi minsan yung rest days namin hindi nagkakatapat. Kaya actually nakakamiss yung times na ano, lahat kami. Ako, yung partner ko, siya, nating, Kuya Justin, si Tito Dante, yung tatay nila, na minsan sabay-sabay talaga yung rest day kaya nakakapag-bike kami na magkasama-sama. Pero most of the time ito lang yan eh, talagang isa pa, isa-isa, dalawa kasi hindi tawag dito, hindi magaling yung schedule. Minsan man kung may rest day yung isa, syempre may importanteng pupuntahan, ganun. Pero di bale, makakapag-rides din yan ulit. Ayun, another ahon. Itong talagang matarik ata. Oo nga. Oh, let's go. So far, ito yung pinakamatarik na nadaanan namin papunta doon. Medyo mahaba. Tapos medyo mataas din. Alam ko mahaba-haba ito kasi pag dumadaan kami dito medyo matagal matapos yung ahon eh. Let's go. Kaya yan. Mali ako ng gearing. Nag-ano pa ako. Dapat nag-low gear pa ako isa eh. Pero anyways, wala na akong choice. Dito na ako. Hintayin ko muna si Kuya Ding dito. Need ko din i-check yung angle ng camera ko. 19% na lang. 19% na lang ako.
Okay lang. Yung talagang aanuhin naman namin yung papunta, siguro yung pauwi, hindi ko na masyado ipa-vlog. Most likely puro lusong na lang din yun. Ito kasi yung medyo challenging na part, so ito yung gusto kong i-video. Pero ang sarap mag-ensayo dito ah. Ano pa lang, 14 kilometers pa lang, pero ano tawag dito, talagang ano na siya, siksik yung ahon. So pag wala ka masyadong time, tsaka malapit ka lang naman dito ka na ensayo. Kuya. Actually, madami din umaahon dito. Novelty-kan kami, lugi. Nalakas ng mga to. Silang, Cavite. Yeah. Hindi kasi sobrang tarik. Mahaba lang talaga. Lapit na. Lapit na. Nagiging busy na din yung roads. Ang dami nang dumadaan. Ang bibilis pa. Ano na kami, 20 kilometers. Ang alam ko ang proper ay 25. Kasi sabi ni Kuya Adeng yung balikan nito 50. So 5 kilometers na nga ata, nasa proper na kami. Walang katapos ang ahon lang talaga. Kanina pa kami uahon. Isang oras kalahati na. Lamig na ng hangin. 1 hour and 44 minutes na kaming umaahon. Pero ano lang to kumbaga basic lang, spinning ratio lang, kasi ayaw naman namin mabigla, so spinning lang muna. Malapit-lapit na kami. Diyan na din yung araw. Nakakamiss maarawan ng gantong oras. Yung 6 to 9, 6 to 8 AM na araw. Nakakamiss. Plus ang lamig na din ng hangin, so talagang relax talaga dito. Ayun nga, hindi lang relax kasi walang patag, puro ahon. Spinning lang, spinning.
Okay na. Thank you. Papahinga oh. Vitamins? Saan yung vitamins? Tagal-tagal din di kami nag-bike. 7 months din. Sheesh! Picture tayo? Oo, sige. Ikaw muna. Against the light eh. Picture lang saglit. Tapos ahon na naman. Walang katapusang ahon pag Tagaytay talaga. Pero ito yung mga nakakamiss. Nung nag-Laguna Loop kami, pinulikat ako sa Mabitak. Hindi ko kinaya. Although reverse kasi yun. So by the time na nasa Mabitak na kami, 100 plus na din. Hindi naman ako consistent mag-ensayo. So medyo challenging na sa akin nung umabot na kami sa Mabitak. Malas din yan kasi na-flatan ako. Yung naka-flat sa akin, susi. First long ride ko din yun, so mali ko din na hindi ako nagdala ng inner tube. Ano nangyari, patch kit lang dinala ko. Dahil nga susi, tapos yung susi tumagos pa from top to bottom ng inner tube ko. Hindi kaya i-patch. Ano nangyari, naghanap pa kami ng vulcanizing shop. Na-delay pa kami ng 30 minutes dahil maaga ako na-flatan. Sarado pa lahat. Pero ayun, successful yung Laguna Loop na yun. After season, baka ulitin namin if sabay-sabay nagkaroon ng pahinga. Around May siguro. Hopefully magkaroon ng time lahat para maulit namin yan. Pero masarap pag-ensayuhan tong Tagaytay lalo na kapag busy ka. So pag-ensayo dito, parang worth it na siya. Tagaytay's first and finest pasalubong, Ruenas. Dito na. Proper na ba ito, kuya? Dito na kayo sa proper. Ayan, fruit market. Nakabot na kami sa fruit market, Tagaytay City. First time ko mag-Tagaytay bike. Siguro dahil weekends. So for me, 10-10 siya. So mag-ensayo dito. So mag-ensayo kapag pag talagang pack yung schedule mo. Example, mamayang hapon may gagawin ka, tapos gusto mo nang mabilis ang ensayo, perfect ata to. Ganda dito. May parts lang din talaga na papunta dito na 2 lanes lang. So ang nakakatakot na part ayun nga, nakakatakot na part yung tawag dito,
Nakakatakot lang na part dito yung ano eh. Yung two-way lang. Saan tayo? Dulo pa? Ngayon na? Dito? Ah, sige. Oh, dito na yung nagta-traffic eh. Uy, BYD Shark 6 oh. Siya sa mga pinaka-poging model ng BYD. Actually, yung mechanical brakes ko bago lang din to eh. So ngayon madetest to. Ahon. Hindi din ako magmamabilis ng sobra. First time ko mag long ride ng drop bars. Nasanay kasi ako sa flat bars, yung talagang mountain bike. So pag may onting lubak, naninibago pa ako i-control. Dahil nga mas madali kasi i-control yung ano eh. Yung i-control yung flat bars. Sadyang for me, ideal yung ano eh. Yung drop bars pag talagang long ride. Mas natural yung feeling ng wrist ko. Problema ko kasi sa flat bar, pag medyo katagalan na ng rides, yung wrist ko talagang ano, nag-act up na siya. Parang may naiipit. Ay syempre, dahil nga volleyball player ako, hindi ko rin talaga ingatan yung wrist ko. Dapat less stress siya bago ako pumuntang training. So, pag-isipan ko, drop bar talaga ideal. Maganda talaga ang drop bar. Kaya din, hindi ko na nakita. Naiwan kasi ako. Ayun, nakita ko na. Dito medyo fast pace na. Medyo madami-dami na yung dumadaan. Daming motor, daming ano, yung 3 wheels na type. Dami-dami na din. Naipit ako sa garbage truck. Naipit ako sa garbage truck. Ito, asphalt na ulit. Super smooth. Pero maya-maya doon, alam ko talagang sira-sira na ulit eh. Also, ano to? Medyo crowded na dito. Ayun, ito rin mahirap dito. Medyo high speed nga. Tsaka ano, two-way siya pero di ganun kalaki yung daan. Bakit? May mapatay dyan. Ha? May mapatay dyan. Saan yun? O sige. Okay, tatawin. Kala ko tapos na. Meron pa pala. Di pa tapos. Bakit? Tuloy pa natin ang gantulo. Ha? Tuloy pa natin ang gantulo. Bakit? Balik tayo? Tayo? Ha? Hindi, saan tayo pumunta? Ewan ko. Magbubulalo na tayo. Ha? Bulalo. Bulalo tayo? Saan yun? Saan tayo? Saan tayo sa Mahogan eh? Saan ba yun? Hindi ko alam yun eh. Tayo po. Dulo pa? Gusto mo dyan na tayo eh? Pwede din. Baka mabigla tayo eh. Oo, tawag dito. Huwag tayo masyadong Huwag tayo masyadong magpadala. overconfident. Tangina talaga. Mga bukas mo. Boss, kulang tayo sa ensayo, boss. Paawat mo na, paawat. Dito na? Dito na ba? Oh, sige. Ano, sarado? Ay, open? Open naman eh. Wala tayong choice, doon tayo sa kabila.
Naka-focus ba yan? Hindi. Kami kakain. Bulaloch. Pusa Pops, pasok. Bulaloch. Wow! Picture na natin. Okay. Third na tayo, no? Okay naman. Okay naman yung bulalo. 600 pesos. Okay na. Papunta na kami sa Starbucks ngayon. Kakape doon. Doon na kami magpapahinga. Actually, ang plano talaga ay Batangas. Ego lang pala namin yun. Tinatansya namin baka malaspag kami masyado. Kaya ensayo ride na lang talaga muna to. Hindi muna long ride. Doon muna kami magpapahinga sa Starbucks. Tapos uwi na. Pag hindi kami naka 50, maglalaps kami sa Nuvali. Pero feel ko naman naka 50 kami. Surprisingly, ang ganda ng okay. Makapit na din pala siya. Hindi ko in-expect na ganun kakapit. Yung, di ba sobrang lusong? Okay na din pala. Okay na pala ako sa ganito. Kala ko naman medyo kapos yung brake niya. Dito na kami sa Starbucks, Tagaytay. Ahunin mo yun mamaya. Papakyat. Gago. Hindi. Ayoko, putang ina. Hindi na. Ikaw, videoan kita sa taas. Check ka talaga dyan. Dito na lang kaya, no? Okay. Hindi mawawala dyan. Hindi naman mawawala. Buti naman di ako na-flatan. Sana hanggang dun. Sana hanggang sa AK. Hanggang makauwi, huwag ma-flat. CR ka muna. Medyo malas lang nagasgas yung maganda kong shades. Hindi naman siya nakakaano sa vision pero nahihinayan pa din ako. Paparulusong na to hanggang mamaya. Pero dahan-dahan pa rin. Dahan-dahan pa rin tayo. Worth it yung yung ahon. Inahon kanina. Kasi yung pabalik, chill-chill na lang.
Okay din kasi medyo busog kami. Yeah. Dito na magsimula po lulusong. Medyo alert lang kasi market, madaming tumatawid. Bilan talaga yung kailangan mong bantayan dito. Tulad yung mga tricycle na ano, bigla-biglang tatawid sa kabila. May mga tao din na talagang bigla-biglang tumatakbo. Dito kasi hindi sobrang sikip eh. Kasi 4 na lanes. Problema lang din, medyo high speed yung ibang motor dito na dito dumadaan sa dinadaanan ko. So ano din, iwas-iwas na sa biglang liko. Kuya Ding, nawala na oh. Bilis lumusok nun ah. Sobrang sarap ng hangin dito. Halos puno lang nakikita mo. Nakaka-relax sobra. Buti naman, pasalubong yung hangin pero pauwi na. Pinakamahirap dito, pasalubong tapos pahon pa. Ang lakas ng headwind. Kung hindi pa lusong to, ang hirap na ito pa jacket. Parang kang umaahon lang din kahit patag. Lakas eh. Napapalit yung bike. Napapalit ako. Ito, sobrang luwag ng daan. Pero pagdating dun sa two-lane, siksikan talaga. Malalaking truck pa. So pag sumisingit-singit ka sa gilid, delikado talaga. So, sobrang luwag dito. Ang sarap mag-bike. Ganda ng view. Pag makahoy talaga, ang ganda ng view. Ayan. Malapit-lapit na din. Malapit-lapit na ako makauwi. Oh shit. Medyo nakakapagod lang din yung ano, mechanical. Medyo nakakapagod lang din siya. Ilang minutes kang continuous nagpe-press ng levers. Mga biglaang ano, ayan oh. Biglaang papangit yung daan tapos mabilis ka umahon. Mabilis ka lumusok. Yan yung pinaka-concern ko talaga lagi eh. Delikado kasi. Mabilis yung lusong mo. Bigla kang may iniwasan or kumilapon ka dahil nga may nangapakan kang lubak. Buti kung dito ka na sa titilapon. Pag dito ka na sa titilapon, delikado. Alam niyo yung kasunod ko yung truck. Yan, ganyan truck sa harap ko, delikado. Nakakatakot. Ayan yung reason kung bakit ano, talagang ingat na ingat ako lumusong. Grabe ka lumusong, boss. 9 lives ka ata eh. Palong-palo ka lumusong, bossing. Kinakapa pa yung brakes ko eh. Ay ka muna. Hindi, akala ko kasi magkikita-kita tayo dun na eh. Sarap dumaan dito. Ang sarap din mag ano dito, mag-lap sa ruta na to, no? Ulit-ulit lang, di ba? Walang may dumadaan masyado. Ha? Diretsoyin na natin. Pakaganda ng view.
lang kita? Sige. Hindi, cellphone ko na. Pipicture lang kita? Sige. Picture o video? Sige. Maganda ng dinaanan namin. Parang gusto ko umulit doon paggabi. Parang ano lang siya, napakatahimik. Tapos ano, walang masyadong dumadaan. Napakan ako malalim na lubak. Tawag dito. Ayun, may nadidinig ako sa ano ko, sa fenders ko. Kasi may napakan ako lubak kanina. Tingnan natin. Exit ng SLEX. Saan to sa exit? May tumutunog talaga sa fender ko. May napakan kasi akong lubak. Lumuwag lang ata. Sana lumuwag lang. Ayan na. Tumutunog, tunog bakal. Ano kaya yan? Anyways, pauwi na ako. Hindi ko na na-videoan, hindi ko napansin, record ako ng record. Yung battery ko pala nagamit ay ano, tawag dito, palawbat na. Sayang, hindi ako nakapagpalit. Pero ano lang din naman, 200 meters. 200 meters dito na sa bahay bago siya nalawbat. So, okay lang din. Yung nadidinig ko kanina, ito pala, natanggal siya. Ayan o. Natanggal. Yan yung tumutunog kanina. Pero okay lang kasi ano lang naman yan, bolt tulad yan. Hindi naman siya super pricey pag binili sa hardware. Buti na lang yun lang. Nagkaka-problem din dito sa Jore. Tsaka sa shifter niya na Sensa. Naka-straight bar kasi ito dati eh. Tinry kong i-drop bar. Pero at the same time, ayokong gumastos. Ayokong pumalit ng shifter and RD. So ang ginawa ko, binalang ko muna na ito. Baka kasi iniisip ko baka hindi ko din matipan yung drop bar. So hindi mo na ako nag-invest ng sobrang mahal. Mahirap na. Mag-group set ako ng drop bar tapos hindi ko pala trip, diba? Pero ayun nga, after ng ride na yun, parang magko-commit na ata ako sa drop bar. Kasi napaka gentle niya sa wrist, lalo na pag long rides. Actually, ano din to eh. Kumbaga, first ever action cam ko din to. First vlog ko din na maayos. Na talagang, dati kasi pag nagbabike ako, ano lang eh. Phone lang. Tapos, handheld lang. Pero ngayon, tinry kong i-record yung talagang rides, ganun. Kasi gusto ko talaga vlog ng bike dati pa lang. Buti ngayon, nung birthday ko, binigyan ako ng nanay ko ng action cam, so nagkaroon. Tagal ko nang gustong bumili dati, pero kasi parang feel ko, sayang sa pera. Pero, ayun. Excited. Actually, kakatapos lang ng ride, pero na-excite agad ako gawin yung next rides. So, abangan nyo. See you guys in the next vid.